O siya, ang deadline ni Donald Trump para sa Iran ay opisyal nang lumipas. Pero wala namang naganap na apokaliptikong pambobomba at lalo namang walang pagkawasak ng sibilisasyong Iranian gaya ng sinabi ni Trump. At sa halip, inihayag ng Amerikanong presidente na si Donald Trump na pumayag siya sa 2 linggong tigil putukan. At ayon sa ulat, pumayag daw sa kondisyong ito ang lahat ng panig sa sigalot. Ang Estados Unidos, Israel at Iran ay ititigil muna ang putukan ngayon. At lumabas pa ang balita na pumayag din ang Israel sa tigil putukan sa Lebanon kung saan nakikipaglaban sila sa grupong Hezbollah. Mahalagang papel ang ginampanan ng mga diplomat ng Pakistan na ngayon ay pangunahing tagapamagitan. Bunga ito ng kanilang pagsisikap na kumbinsi nila ang mga Amerikano at Iranyano na sumang-ayon sa tigil putukan. Gaya ng nakikita ninyo, simboliko ito dahil nangyari sa huling minuto bago ang deadline. Dapat agad nating banggitin na talagang pinalala ng mga Amerikano ang tensyon dahil ang mga bomber na B-2 ay talagang pinailang lang sa impapawid. Ang mga tanker na KC-135 ay lumipad din. At sa katunayan, ito ay nangyari mismo sa pagtatapos ng deadline. Pumuwesto sila sa mga lugar kung saan talaga silang makakapagpakawala ng mga misil papunta sa Iran. At dagdag pa rito, buong araw na binobomba ng mga Israeli at Amerikano ang mga petrochemical na planta ng Iran. Kaya malinaw na may matinding presyo na nangyayari. Pero si Trump ay gumawa rin ng ilang mga kompromiso. Tara, pag-usapan natin ang paksang ito ngayon. May mga bagay dito na dapat bigyang pansin. Mainit ang balita, pero may mga pangyayaring humantong dito. Ako si Alexi Pechi. Pag-usapan natin ito ng sama-sama. Pero bago natin simulan ang episode na ito, tradisyon ko nang hilingin na mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like kayo, mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. At mga kaibigan, kung sa dulo ng episode ay tingin nyo na ding objektibo, interesante at mahalaga ito para sa inyo, maaari ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito sa pamamagitan ng pinansyal na tulong. Sa pamamagitan ng inyong donasyon, gamit ang QR code na makikita sa inyong mga screen o sa mga link na nasa deskripsyon ng video na ito. Nakalagay doon kung paano ninyo maaring suportahan ang channel na ito. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News, mas mabilis ang updates doon kaysa sa YouTube. Kaya, ang presidente ng Estados Unidos ng Amerika na si Donald Trump ay kakalabas lang ng pahayag na nakipagkasundo siya sa Iran para sa 2 linggong tigil putukan. Ang tigil putukan ay inanunsyo wala pang 2 oras bago matapos ang itinakda niyang deadline para, ayon sa kanya, wasakin ang isang buong sibilisasyon. Sinabi ni Trump na ang kasunduan sa tigil putukan ay naabot sa kondisyon na papayag ang Iran na muling buksan ang napakahalagang kipot ng Hormuz. Narito ang CP mula kay Donald Trump. Batay sa mga pag-uusap kay punong ministro ng Pakistan Shahbaz Sharif at Field Marshal Asim Mohammad, mahal na mahal ni Donald si Munir at matagal na siyang may magagandang sinasabi tungkol sa kanya. Sa parehong panahon, malapit si Munir sa mga militante ng Islamic Revolutionary Guard Corps. Ang Pakistan ay mahusay na tagapamagitan dahil may ugnayan sila sa mga Amerikano at Iranian kaya nilang makipagkasundo. Itutuloy ko ang sipe. Ibig sabihin, kinausap nila ako para pigilan ng mga mapanirang aksyon na gagawin ngayong gabi sa Iran. At sa kondisyon na pumayag ang Islamikong Republika ng Iran sa ganap, agarang at ligtas na pagbubukas ng kipot ng Hormuz. Pumapayag akong itigil ang pambubomba at pag-atake sa Iran sa loob ng 2 linggo bilang tigil putukan ng magkabilang panig. Ang dahilan nito ay natapos at nalampasan na natin ang lahat ng mga layuning militar. Ngunit malayo pa tayo sa pagkakaroon ng pinal na kasunduan tungkol sa pangmatagalang kapayapaan sa Iran at kapayapaan sa gitnang silangan. Mula sa Iran, nakatanggap kami ng 10 puntong panukala na itinuturing naming sapat na batayan para sa negosasyon. Napagkasunduan na ng Estados Unidos at Iran ang halos lahat ng kontrobersyal na issue, ngunit ang 2 linggong palugit ay para matapos ang kasunduan. Bilang Pangulo ng Estados Unidos ng Amerika at kinatawan ng gitnang silangan, malaking karangalan sa akin na makita na malapit nang maresolba ang matagal ng problemang ito. Para hindi na lumayo, balikan natin ang 10 puntong planong pangkapayapaan ng Iran. Sinabi ni Trump na maganda ito at sang-ayon siya.
Nakakabahala dahil ang planong ito ay magdudulot ng malalaking kompromiso sa mga Amerikano. Nag-alok ang Iran sa US ng 10 puntong plano para tapusin ang digmaan. Iginit ng Iran na hindi sapat ang tigil putukan kundi dapat tuluyang tapusin ang digmaan. At kabilang sa 10 puntong ito ay ang garantiya ng seguridad ng Iran laban sa mga pag-atake, pagtigil ng opensiba ng Israel laban sa Hezbollah ng Lebanon sa Lebanon at ang pag-aalis ng lahat ng sanksyon maging mula sa Amerika o pandaigdigan. Ang Tehran naman sa kanyang panig ay nangakong bubuksan ang kipot ng Hormuz. Bukod pa rito, nakatakda rin ang pagpapatupad ng nakatakdang bayad na $2 milyong para sa bawat barkong dadaan sa kipot. Ayon sa plano, hahatiin ang pondo kasama ang Oman na nasa kabila ng kipot. Gagamitin ng Iran ang pera sa pagsasaayos ng nasirang infrastruktura dahil sa operasyong militar. Ibig sabihin, ayon sa kanila, ito ay kompensasyon para sa digmaang sinimulan ni Trump noong Pebrero 28. Noong Abril 6 iniulat na katanggap ang Iran at Estados Unidos ng planong tigil putukan, kabilang ang pagbubukas ng kipot ng Hormuz. At ayon sa mga pinagkukunan, ang balangkas ng kasunduan ay inihanda ng Pakistan at ipinasa sa magkabilang panig noong gabi ng Linggo papuntang Lunes. Nagmumungkahi ang dokumento ng dalawang yugto. Una, agarang tigil putukan na naabot na ngayon at susundan ito ng paglagda ng komprehensibong kasunduan matapos ang 2 linggo. Ibig sabihin, sa loob ng 2 linggo, kailangang magkasundo sa kapayapaan ng Estados Unidos at Iran. Ibig sabihin, ito ay panukala mismo ng Pakistan. Kasabay nito, iniulat na pumayag ang Israel sa pansamantalang pagtigil putukan. Ang Israel ay kalahok sa 2 linggong tigil putukan na inihayag ni Pangulong Donald Trump mahigit 1 oras at kalahati bago ang deadline kung kailan dapat buksan ng Iran ang kipot ng Hormuz. Kung hindi, maaaring tumaas ang banta ng militar na atake sa sibilyang infrastruktura ayon sa isang mataas na opisyal ng White House. Sumang-ayon din ng Israel na itigil ang kanilang pambobomba at ipagpatuloy ang mga negosasyon. At mahalaga dito na pumayag din ng Israel sa tigil putukan sa pagitan nito at Lebanese Hezbollah. May tiyak na kasaysayan tungkol sa mga tagapamagitan ng mga negosasyong ito. Partikular sa Pakistan sa Islamabad, ang ministro ng Ugnayang Panlabas ng Pakistan na si Ishaq Dar ay nagpagabi sa pakikipag-ugnayan sa mga interesadong panig sa reyon, abala sa mga diplomatikong negosasyon bago ang itinakdang oras. Трампом дедлайна. Naglabas ng pahayag ang kagawaran ng Ugnayang Panlabas ng Pakistan ukol sa tawag sa pagitan ni Dar at ng mga ministro ng Ugnayang Panlabas ng Ehipto, Saudi Arabia, Turkey at Morocco na tumutok sa sitwasyon sa reyon. Ipinapakita nito na halos lahat ng bansa sa rehiyon ay tumulong sa pagkakamit ng 2 linggong tigil putukan. Mahalaga ito dahil hindi lang ito tigil putukan ng Estados Unidos at Iran, kundi may katiyakan ding hindi aatakihin ng Iran ang mga kapitbahay nito sa Persian Gulf. Sa nakaraang 2 linggo, naging tagapamagitan ng Pakistan sa US at Iran. At sa isa sa mga naunang post sa platformang X, nanawagan si punong ministro ng Pakistan, Shahbaz Sharif, ng 2 linggong tigil putukan upang, ayon sa kanya, bigyan ng pagkakataon ang diplomasya na makamit ang tuluyang pagtatapos ng digmaan. Dagdag pa, personal siyang humiling ng karagdagang 2 linggo at iminungkahi sa Iran na buong buksan ang kipot ng Hormuz sa panahong yon upang ipakita na handa rin silang makipag-usap ng maayos. At dito gusto kong bigyang diin na para lang makamit ang 2 linggong tigil putukan na ito, parehong sumugal at nag-escalate ng tensyon ang magkabilang panig. Sa kanilang panig, malakas na ipinahayag ng mga Iranian na handa silang atakihin ang buong rehiyon, na handa silang sirain ang lahat ng infrastruktura. Sa mga monarkiya ng Persian Gulf, nagbanta silang tatamaan ang mga data center, nagbanta rin silang wawasakin ang lahat ng negosyo ng Amerika sa rehiyon, pati na rin ang internet at iba pa. At higit pa doon, sa pinakahuling sandali, naglabas ng pahayag ang Corps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon kung saan sinabi nila at ika nga, magpapakawala kami ng napakalakas na atake sa infrastruktura ng Estados Unidos at ng kanilang mga kaalyado sa gitnang silangan na mawawalan sila ng akses sa langis at gas sa loob ng maraming taon.
Sa kabilang banda, lalo ring pinataas ng mga Amerikano ang antas ng eskalasyon. Dahil alam na pinalipad ng mga Amerikano ang mga bomber na B-2 at mga tanker na KC-135 na nagpapahiwatig na handa na ang kanilang impapawid na puwersa na magsagawa ng malalakas na pambabomba laban sa Iran. Bukod pa rito, ang mismong paglipad nila ay nagpapahiwatig na aabot sila sa mga posisyon para maglunsad ng mga missile eksakto sa pagtatapos ng deadline ni Trump. Malaking pressure ito sa rehimeng Iranian at malinaw na napagtanto ng Tehran na dapat silang magdesisyon ngayon dahil determinado si Trump sa pag-atake. Sa kabilang banda, huwag kalimutan na noong Martes, binomba pa rin ng mga Amerikano ang Iran kahit hindi sa lawak na ibinaantang gawin ni Trump, pero gayon pa man. Dahil ang mga airstrike ay isinagawa sa petrochemical complex at isang industrial na planta sa Iran at ayon sa ulat ng news agency na Fars, ang pag-atake sa petrochemical plant na Amir Kabir sa lungsod ng Mahshar ay nagdulot ng sunog. Samantala, bilang resulta ng pag-atake sa industrial na planta malapit sa lungsod ng Arap, 2 tao ang nasugatan ayon sa ulat ng news agency na MEHR. At dati, iniulat ng mga state media ang pag-atake sa isang malaking pabrika ng aluminyo sa Arap. Ngunit pagkatapos ay sa hindi malamang dahilan ay nagsimula silang pabulaanan ang impormasyong ito. Gayunpaman, dagdag pa rito, malawakang binumba ng mga Amerikano ang isla ng Hark nung nakaraang gabi. Ito ang mismong isla kung saan dumadaan ng 70% na eksportasyon ng langis ng Iran. Ngayon, pangalawang ulit ng binumba ng mga Amerikano ang mga pasilidad militar doon. Dagdag pa rito, sa nakaraang araw, ang Israel ay naglunsad ng mga pag-atake sa riles ng tren at mga tulay sa Iran. Ibig sabihin, malinaw na may ilang paunang mga pag-atake na isinagawa upang ipakita sa rehimen sa Tehran na seryoso talaga ang mga Amerikano at mga Israeli. Mahalaga sa susunod na 2 linggo na bantayan kung saan hahantong ang magkabilang panig. Dahil uulitin ko, kung sinasabi ni Trump na gusto niya ang 10 puntong plano ng mga Iranian, ibig sabihin nito ay titigil ang digmaan sa buong gitnang silangan. Ibig sabihin, dapat itigil ng Israel ang digmaan nila sa Hamas at Hezbollah ng Lebanon at mananatili lang sa lugar ang mga Houthi ng Yemen na walang gagalaw sa kanila. Ibig sabihin, pagtigil ng digmaan hindi lang laban sa Iran, kundi pati sa lahat ng kanilang proxy forces. At lumalabas na sa huli, nananatili pa rin silang aktibo sa kanilang mga gawain. Malinaw na sa mga susunod na taon, ang lahat ng mga proxy forces na ito ay lubos na hihina. Malamang hindi na sila magiging isang napakalaking banta. Gayunpaman, nananatili pa rin ang pundasyon at pinakaugat ng lahat. Sa kasamaang palad. Sa ngayon, yun na ang lahat ng balita. O siya, pwede na tayong matulog ng payapa, ika nga. At sa mga susunod na araw, huwag na manginig sa bawat balita. May gusto pa akong idagdag sa huli. Tapusin na lang natin ang episode na ito ng maganda. Ang totoo niyan, napaka-aktibo ng naging reaksyon ng merkado ng langis. Sa pahayag ng Presidente ng Amerika na sa loob ng 2 linggo, ibig sabihin iaanunsyo ang tigil putukan na ito. Pero, ang pamahalaan ng Iran ay nagsalita, ngayon ko lang nakita agad, ibig sabihin, may pahayag, nagsalita ang pamahalaan ng Iran at sinabi na talo ang Estados Unidos sa digmaang ito at nagdusa ng matinding pagkatalo. Tinanggihan ng Iran ang lahat ng plano na inialok ng kalaban at naglatag ng sarili nilang 10 puntos na ipinadala sa panig ng Amerika sa pamamagitan ng Pakistan. At susunod, magbibigay ako ng CP mula sa Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran. Ang panig ng Amerika, sa kabila ng lahat ng banta, ay sumuko sa kagustuhan ng mamamayan ng Iran. Makikipagnegosasyon ang Iran sa Amerika sa Islamabad sa Biyernes, Abril 11, ngunit walang tiwala sa Amerika. Maglalaan ang Iran ng 2 linggo para sa mga negosasyong ito. Sorry, minsan ako nagkakamali habang nagtatranslate ako. Ibig sabihin, malinaw na nakuha ng mga Iranian ang ilan sa kanilang gusto. Hindi ko masasabi na natalo o sobrang hina sila sa digmaang ito. Kung mapapanatili nila ang kontrol sa kipot ng Hormuz, talagang panalo pa sila sa digmaang ito. Sa taripang kukunin mula sa mga barko, mababawi nila ang pagkalugi.
Kontrolado pa rin nila ang kipot ng Hormuz gamit ang kanilang proxy forces at umatras si Trump. May naririnig ba kayong pahayag mula sa kanya ngayon tungkol sa mga hinihingi na inilabas bago ang digmaan? Wala pa tayong naririnig. Maglalagay ako ng ellipsis dito mga kaibigan. Kung tingin nyo ay mahalaga at interesante ang episode na ito, suportahan nyo ang YouTube channel sa pamamagitan ng donasyon, sponsorship o pag-subscribe gamit ang QR code sa screen. O kaya naman ay i-click ninyo ang mga link at detalye ng bayad. Sa video description, nakalagay na suportahan ang channel ni Alexei Pichi at magpapasalamat ako sa suporta. Mag-subscribe din sa Pechi News sa Telegram gamit ang link sa description at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe dito sa YouTube channel. Mahalaga rin ito. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.